Halos mag-iisang buwan na simula nang mag-alis ng empleyado ang Rockford Hospital. Hanggang ngayon ay di ko magawang kausapin si Mr. Rockford. Siyempre, may part na kinakabahan at natatakot ako. Pero madalas ay wala siya sa hospital. Kinamusta ko si Nurse Jane at hanggang ngayon ay hindi siya makahanap ng trabaho dahil sa matanda na rin siya. Pero siyempre, hindi niya yan sinabi ng matiwasay. Exact words niya? Ano bang pake mo? Oo, wala pa kong trabaho. Sa tanda ko ba naman na ito? Che, layas! Sigaw niya. Pag-apak na pag-apak ko pa lamang sa lupa ng kanyang tahanan. Kung hindi lang talaga ako mabait at huwarang anak ng Diyos, ay malamang nabaril ko na siya. Anyway, day off ko ngayon. Plano ko sanang rumakit bilang housekeeper, kaya't maaga pa lamang ay nag-ayos na ako. Gamit ang aking bike ay nagpunta ako sa bayan upang katagpuin ang kliyente ko. Habang binabaybay ko ang daan patungo sa bayan, ay napadaan ako sa simbahan. Nakaayos ito na para bang may ikakasal. I smiled when I saw the bride wearing an all-white dress. She looks really nervous. Pero, teka, siya yung babaeng umutang sa akin ng 500. Ikakasal na siya? Wow, I'm so happy for her. Well, since kakasal na pala siya, ay regalo ko na sa kanyang 500 ko. Nakangiti akong pinagmasdan ang mukha niya. She's really pretty. At in fairness, ang gwapo ng kasama niya. Kuya kaya niya yun? Medyo hawig sila eh. Itinabi ko ang bike ko at medyo lumapit sa simbahan. Nilabas ko ang cellphone ko para picturean siya. Wala lang. I really find her pretty kaya tila may sariling utak ang kamay ko at pinicturean siya. Siyempre, kasama ang gwapong lalaki na kasama niya. Malay mo, siya pala ang tunay na lalaking para sa akin. Nagsimula nang bumukas ang pintuan ng simbahan at pumasok na siya. Pero nagulat ako nang may dumating pa na isang sasakyan at lula nun ang isang babae na mas magarbo ang puting damit. May hawak siyang bouquet ng bulaklak. Don't tell me, siya talaga yung bride. Nakangiti siyang pumasok. Nang makapasok ang lahat sa loob, ay sumunod ako at umupo sa pinakadulong upuan. Siya pala yung ikakasal, hindi si Ate Pretty. Sayang naman. Naisipan kong umalis na lang, pero nagulat ako nang tumayo si Ate Pretty at nag-walk out. Ang drama niya. She's crying. I look at the groom. He's so freaking handsome to the 10th power. Damn, siya na ata ang pinakagwapong lalaki na nakita ko sa talambuhay ko. But he's looking at Ate Girl while she walks out of the church. In an instant, the lights suddenly went off. The whole place were filled with silence and darkness. Maging ako ay di makakilos dahil sa nangyari. Nang bumukas muli ang ilaw, ay ganoon na lamang ang gulat ko nang si Ate Pretty ay nasa harap na ng altar. What the freaking hell? My jaw literally dropped in the sudden twist of the event. This time, I saw the groom smiling. Hindi katulad ng kaharap niya yung unang bride. Maybe, they really love each other. That's what I see. Hay, kailan ko kaya matatagpuan ang para sa akin? Napatingin ako sa relo ko at halos mapatalon ako nang makitang 10:30 AM na. Damn, 10 AM ang meet up namin. Agad akong tumakbo palabas at sumakay sa bike ko. Mabilis kong tinungo ang bahay na sinabi niya sa akin. Kumantok ako ng 3 beses kaya't agad naman iyong bumukas. Ikaw ba yung housekeeper? Tanong ng babae niya nagbukas ng pinto. Opo ma'am. Magalang na sagot ko sa kanya. You're 30 minutes late. Kumuha na ako ng ibang housekeeper. Sa susunod na lang. Sabi niya at sinarado ang pinto. Nanlumo naman ako sa narinig ko. Ang tagal pa ng sahod. Paano na ang panggastos ko? Sumakay akong muli sa bike ko. Ngunit biglang bumuhos ang malakas na ulan. Wala akong dalang payong kaya napagdesisyonan ko na i-push na ito at maligo na lang sa ulan. Total, pauwi na rin naman ako. Tinahak ko ang daan pauwi. Nadaanan ko pa ang isang simbahan na dahilan kung bakit na late ako. Tapos na ang kasalan. Nagkibit-balikat na lang ako at nang mapadan ako sa likod ng simbahan kung saan may plaza, walang katao-tao rito. Except for one. He's wearing a formal suit. He's drenched in the rain while sitting in one of the benches. He's staring at emptiness. I just can't help but to look at his cold, blank, and emotionless eyes. Despite of its coldness, I saw sadness. He's undeniably handsome. Even if it's raining hard, I know he's crying. He's broken and lonely.
Bumaba ako sa bisikleta at unti-unting naglakad palapit sa kanya. He didn't seem to notice my presence, or he noticed but he doesn't give a fuck. I sit beside him and can't seem to utter any word. Are you okay? I started making small conversation with him, but he didn't even answer me. I don't know why, pero parang hindi ko siya kayang iwan rito. Dapat ay umalis na ako dahil tila wala siyang balak makipag-usap. Pero nandito pa rin ako. I just don't want him to feel alone. I want him to let him feel na may kasama siya. Kahit hindi niya man ako kilala. I sigh deeply and look at him. I won't ask anything. I just want to let you know that you're not alone. Tila bumilis ang tibok ng puso ko nang sa wakas ay tignan niya ako. He's so damn cold than the raindrops. Go away. He said coldly that sent shivers to my spine. You can tell me your problem. Kinakabahang sabi ko. He laughed bitterly and furiously looked at me. I don't have a problem. Just go away and stop messing with me. He shouted at me. Napaatras ako dahil sa lakas ng pagsigaw niya. Napalunok ako. I'm scared but I just can't leave him. I didn't mean to anger you. I just want to stay here until you feel better. Mahinang sabi ko. I wouldn't get any better. She's gone. She's fucking gone. She's supposed to be mine. But she just got married with my best friend. I can feel the pain and intensity of what he feels when he says those words. Feeling ko, ako ang nasaktan nung sinabi niya yun. Damn, that was freaking painful. Hindi na ako nagsalita at hinayaan muna siya na makapag-isip. He will eventually move on. I know that. Time heals almost everything. I smiled and tapped his back. I'm sure masaya siya ngayon. If you really love her, maging masaya ka na lang para sa kanya. After that, mahahanap mo rin ang sarili mong happiness. Sabi ko. Tumingin siya sa akin pero agad din naman niyang binawi. What's your name? Tanong niya. Ngumiti ako nang sa wakas ay nakikipag-usap na siya. I'm Levi Divine Sandria. Just call me Levi. Lev, Devi or Dev. Sagot ko. I chuckled but he just nodded. Ilang sandali pa ay tumigil na ang ulan at tumayo na siya. Kinuha ko na rin ang bike ko at sumakay na rito. Nice meeting you. Sigaw ko sa kanya nang tuloy-tuloy lang siyang naglakad. Hindi na niya ako pinansin at tuluyan nang sumakay sa kotse niya. Cold-hearted. But damn, nilalamig na rin ako ng literal kaya't pinadyak ko ng bike ko at umalis na sa lugar na iyon. What an encounter. Kinaumagahan, nagising ako pero pakiramdam ko magkakasakit pa ata ako. Damn, nakakita nga ako ng gwapo, nagkasakit naman. This past few days ay madalas na akong makatagpo ng mga gwapo. Marahil ito na talaga ang sign na mahanap ko na ang forever ko. Tamad na tamad akong tumayo at gumayak. Matapos ang ilang minuto, ay narinig ko ang pagkatok sa pintuan. Pagkabukas, ay tumambad sa akin ang nakangiting si Stephen. Maayos ang kanyang pananamit at disenteng-disente. Ngumiti ako sa kanya at tuluyan ang lumabas ng bahay. You look pale, are you alright? Tanong niya habang naglalakad kami papunta sa kotse niya. Yeah, naulanan lang ako kagabi. Matamlay na sagot ko. Kanina naman ay hindi ganito kasamang pakiramdam ko. Matapos kong maligo ay tila mas lumala ang sama ng pakiramdam ko. Huminga lang siya ng malalim at pinagbuksan ako ng kotse. Ilang minuto lamang ay nakarating na kami sa ospital. Ganun na lamang ang pagtataka ko nang makita ang mga empleyado na halos aligaga sa buhay nila. Anong meron? Nagtatakang tanong ko kay Stephen. Darating daw si Mr. Rockford para i-check ang buong hospital. Sabi niya. Pupunta siya ngayon? May chance kaya na makausap ko siya? Ganun ba? Sige, sa nurse station na ako. See you later. Masayang sabi ko at naglakad na paalis. Nag-flying kiss pa ako at tumawa habang lumalayo sa kanya. He just chuckled and turned his back away. Pagkarating ko sa nurse station ay abala sa pagpapaganda ang mga nurse na nandito. Kinunutan ko sila ng noo sa ginagawa nila. Si Magenta, Cyan at Lavender ay busy sa pagmi-makeup. Hoy, intern! Asikasuhin mo yung files ng patient sa room 524 ng pediatric ward. Mataray na utos sa akin ni Magenta. Matagal na silang nurse dito kaya
Ganun na lamang kung mag-utos sila. Okay, matamlay na sagot ko dahil masama talaga ang pakiramdam ko. Intern, pakicheck na rin mamaya yung patient ko sa room 514. Utos naman ni Sayan. I clench my jaw in annoyance, but I have to keep my calm. I smiled sweetly at her. Okay, I said, wearing my most plastic smile. Intern! Malakas kong nilapag ang hawak kong bag. Ano? Sigaw ko. Huli na nang ma-realize ko ang ginawa ko at gulat na gulat silang napatingin sa akin. I immediately smiled at them. I mean, ano yon, nurse love? Mahinahon na tanong ko. She suddenly stood up and violently dropped her makeup kit. Nabasag pa ata yun. Ouch! Did you just raise your voice on me? Mataray na tanong niya habang mahigpit na hinawakan ang braso ko. I can feel her sharp nails piercing my skin. Hindi. Sagot ko sa kanya. Actually, hindi naman ako takot sa kanya kasi of course, tao lang din siya. Pero as much as possible, ay ayokong makabangga ang katrabaho dahil stress yun. Baka nakakalimutan mo kung ano ka rito. I clenched my fist but I managed to smile at her. Anong meron dito? Parating na si Mr. Rockford, mag-ayos na kayo. Naputol ang pagtataray niya nang dumating ang isang senior nurse. Babalang niya akong binitawan at tumalis sa harap ko. Ay, buhay. Nagbuntong hininga ako dahil sobrang sama ng pakiramdam ko at sumabay pa itong tatlong bruha na to. Wala na nga si Nurse Jane, sila naman ang pumalit. Sumunod na rin ako sa kanila at lahat kami ay tumayo sa lobby upang magbigay raw ng paggalang sa CEO ng hospital. Maraming tao rito sa lobby, mabuti na lamang ay walang gaanong pasyente dahil nandito lahat ng empleyado ng hospital. Lahat ay nakatayo at naghihintay sa pagdating ni Mr. Rockford. Curious ako sa itsura niya. Matanda na siguro yun kaya't nakapagpatayo ng ganitong klaseng hospital. Nakita ko si Stephen at kumaway na lamang ako sa kanya. Ilang saglit pa ay may humintong itim na sasakyan sa entrance. Everyone Stephens. I put my hand in front of my stomach and prepared myself to bow at him. Ganito raw kasi dapat kapag darating ang CEO. Karaming arte. Bumaba ang lalaki sa kanyang kotse at pumasok sa entrance. Welcome, Mr. Rockford. Sabay-sabay na bati ng mga empleyado. But I'm frozen and my jaw dropped on what I saw. Everyone bowed down their heads, but I kept standing and it feels like my time had stopped. It felt like a slow motion on how he walks coldly with authority and power. Suddenly, our eyes met and I still can't recover from shock. Our CEO is the broken guy under the rain. Kahapon ay tila wasak na wasak siya, pero ngayon ay eto siya, ang CEO ng hospital namin at naglalakad palapit sa akin. Palapit sa akin? I felt frozen as he walked coldly towards me. Naramdaman ko rin ang pag-angat ng tingin ng mga taong nakapaligid sa amin. Bakit pa hindi siya nagbow? Oo nga, nagpapapansin ata. Lagot siya. Rinig kong bulungan ng tatlong malanding babae na sa pagkakaalam ko ay si Magenta, Cyan at Lavender. Napabuntong hininga na lamang ako when he's just few steps away from me. Mas nagulat ako nang makita ko sa tabi niya si Scythe. My goodness, he's still freaking handsome as hell. Muli kong binaling ang tingin ko sa isang taong palapit sa akin. Ang panlalamig ng kamay ko ay mas lalo pang nadagdagan ng ilang pulgada na lamang ang lapit niya sa akin. He suddenly lifted my chin and looked straight into my eyes. Levi, right? He coldly asked. Part of me was happy because he still remembered me. But part of me is shaking from fear. Opo, kinakabahang sagot ko. Binitawan niya ang pagkakahawak sa baba ko at nilagay ang kamay sa bulsa and he faced everyone. Tila sinisiyasat niyang mabuti ang bawat empleyado na nasa harap niya. Ang triplet sa kaharutan ay pasimpleng nagpapakyut naman pag nagagawi ang tingin sa kanila ni Mr. Rockford. Matapos ang nakakatakot na pagtitig niya sa kanyang mga empleyado ay tumalikod na siya. Tumingin siya kay Scythe at tila may sinenyas ito. Get her. Malamig na sabi niya.
Napako ako sa kinatatayuan ko nang magsimula siyang maglakad paalis at lumapit si Sight sa akin. Unlike him, napakajali ng mukha ni Sight. He smiled widely at me and wrapped his arms on my shoulders. Napalunok na lamang ako on what he did. Nararamdaman ko ang pamumula ng pisngi ko sa ginagawa niya. What the hell? Nabuhay ata ang maharot na brain cells ko. Let's go! Masayang sabi niya at hinatak ako paalis sa kinatatayuan ko. Does he mean na ako ang tinutukoy ni Mr. Rockford na getter? Damn. Ngayon ay nandito na ako sa office ni Mr. Rockford. Ngayon ko lamang nalaman na ang buong pangalan niya pala ay Dravon Rockford dahil sa tablet na may pangalan niyang nakaukit. He's sitting on his swivel chair while I'm standing in front of him. Pinalabas niya ang ilan sa kanyang tauhan, leaving us here, alone, in a cold atmosphere. Are you okay now? Pagbasag ko sa katahimikan. Kinakabahan ako pero kapag naiisip ko na nakausap ko siya kahapon, ay naiisip ko na hindi naman siguro siya ganun kasungit. I want you to shut your mouth and forget what happened yesterday. Literal na napanganga ako sa sinabi niya. Hindi niya pinansin ang tanong ko at yun agad ang sinabi niya. Wala man lang pangangamusta. Ganun, sungit. I get it. Ayaw niya na ipagsabi ko ang nangyari kahapon. Hindi ko ipagsasabi ang nangyari kahapon. Sagot ko. Good. Now, what do you want? Nangunot naman ang noo ko sa sinabi niya. What? Nagtatakang tanong ko. A payment for your silence. Sagot niya. Napatango lang ako. Oo, gusto ko po sana na maibalik dito sa hospital si Nurse Jane. Naalis siya nung nakaraang buwan. Sagot ko. He just stared at me and sighed. Okay. He simply answered. I can't help but to smile. He's not that bad after all.